Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po yung muling manalangin? Dumulog tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, dinadakila, tinataas, Panginoon. Tunay kang banal, kahanga-hanga ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, tanggap mo ang aming mga papuri. Tanggap mo ang aming pagsamba. Kinalulugdan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, narito ka, Panginoon. Nadama namin ang presensya mo, Panginoon. At alam namin, nagbigay kaluguran sa iyo ang aming pagsamba, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po. Ngayon, Panginoon, aming pakikinggan ang salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ituwid mo ang aming mga puso. Ilagay mo sa aming mga puso at isipan ang iyong mga aral, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, aming Diyos na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Tunay na mabuti po ang ating Panginoon. Amen. Kung mayroon kayong mga Bible at naniniwala ako, mayroon kayo, kahit po sa inyong mga cellphone, mayroon kayong mga Bible, maibukas po kayo sa akin sa Nehemiah chapter 9, verse 17. Nehemiah chapter 9, chapter 9, verse 17. Ang sabi po diyan, nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at ayaw sumunod dahil sa kanilang kapalaluan. Kumuha sila ng mga pangunahin upang magbalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, matatag, at mapagtimpi at di mo sila itatakwil. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay salita ni Nehemiah na kung saan dinidescribe ni Nehemiah kung ano ang Diyos. No? Kung sino siya. Ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Amen po ba? Punong-puno siya ng kapatawaran. Ngayon, ang mensahe na ito ay nagpapakita ng katigasan. No? Katigasan ng ulo ng mga taong pinili ng Diyos para ilabas sa pagkaalipin. Mas pinili nila ang tumalikod sa Diyos at magrebelde sa ating Panginoon. Ngunit ipinakikita ni Nehemiah sa kabila ng katigasan ng ulo at pagkakasala ng bayan na kanyang pinalaya sa pagkaalipin, siya ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, mapagtimpi, at hindi nagtatakwil. Ang Diyos ay maawain Diyos, mga kapatid, at handang tumanggap muli sa mga tumalikod sa Kanya at tumalikod sa Kanya na nagkasala. Ang Diyos ay Diyos na nagagalak na magpatawad ng mga kasalanan ng mga taong tunay na nagsisisi. Ulitin ko, ang Diyos ay Diyos na nagagalak na magpatawad sa mga kasalanan ng mga taong tunay na nagsisisi. Amen. Yan po ang katangian ng ating Panginoon. Una, ang kapatawaran ng Diyos ay perpekto. Ano nga ba yung katangian niya? Bilang mapagpatawad na Diyos, ang Diyos ay Diyos ay mapagpatawad at yung kanyang kapatawaran ay ay perpektong kapatawaran, no? Perpekto. Ang sabi, tinatanggal ng Diyos ang ating mga paglabag palayo sa atin. Ano sabi? Dahil perpekto yung kanyang kapatawaran, tinatanggal ng Diyos yung mga kasalanan papalayo sa atin. No? Ang sabi ng awit, 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang mga kasalanan. Mga kapatid, gaano nga ba kalayo ang silangan sa kanluran? Haba nun. Tama po ba? Dito nga lang sa Pilipinas, ang layo nun. Pag sinukat mo yung silangan sa kanluran, ang layo nun. No?
Napakalayo. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng awit, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis. Inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Papalayo, hindi inilalapit. Ang sabi, ang Diyos daw nanunukso. Kailanman hindi nanunukso ang Diyos. Si Satanas ang nanunukso. Amen? Kung may pagsubok, sinusubok tayo ng ating Panginoon para tumatag ang ating mga pananampalataya. Pero hindi siya nanunukso, hindi pwedeng ilapit ng Panginoon yung kasalanan para sa atin. Tingnan ko nga, ilalapit ko nga itong kasalanan ito, tuksong ito, para titignan ko kung magkakasala siyang muli. Hindi gagawin ng Diyos yun. Amen? Hindi ilalapit ng Diyos ang tao sa pagkakasala. Si Satanas ang may gawa nun. Ang Diyos naglalayo. Nilalayo niya ang pagmumula ng kasalanan ng tao palayo sa atin. Gusto ba ng Diyos na tao magkasala? Ayaw ng Diyos noon. At hindi tayo papainan ng Diyos para tayo magkasala. Nakukuha niyo po? Hindi ganun ng Diyos. Hindi siya nagpapain para mahulog ka sa pagkakasala. Nilalayo pa ng Diyos ang tao. Saan? Sa pagkakasala. Ibig sabihin nun, meron tayong Diyos na nag-iingat. Kaya nga perpekto eh. Perpekto yung kanyang kapatawaran. Iniingatan ka ng Diyos. Kapag ka lumapit ka na sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, ang Panginoon magsisimula na ingatan ka. Samahan ka sa bawat araw. Hindi kanya ilalapit saan? Sa tukso. Kaya nga ang panalangin, ilayo mo po kami sa tukso. Sino nagturo nun? Ang tao ba? Hindi. Ang Panginoon. Panginoon, paano po kami mananalangin? Kasama sa itinuro ng Panginoon at ilayo mo po kami sa tukso. So si Jesus mismo ang nagsasabi, ganito, kasama sa panalangin ninyo na ilayo kayo ng Diyos sa tukso. At yan naman ang Diyos. Inilalayo ng Diyos ang mga mananampalataya sa tukso ni Satanas. Mga kapatid, si Satanas naman, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Nanunukso. Si Satanas may gawa nun. Pero ang Diyos, never tayong inilapit ng Diyos sa pagkakasala. Amen? Naunawaan niyo po? Hindi tayo ilalapit ng Diyos sa pagkakasala. At kapag tayo humingi ng kapatawaran, ang sabi pa nga, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Hallelujah! Praise the Lord! Sino dito inalis na ng Diyos ang inyong mga kasalanan? Sino? Amen. Lahat tayo inalis na ng Panginoon dahil lumapit tayo sa Kanya't nanampalataya bilang Panginoon natin tagapagligtas. Inalis ng Diyos ang ating mga pagkakasala. Amen? Inalis. Ano pa? Hindi niya inaalala pa ang ating mga kasalanan. Di ba ang gandang katangian ng Diyos noon? Hindi siya mapagtanim na Diyos. Hindi na daw niya inaalala. Hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan. Ang sabi ng Isaiah 43:25, gayunman, ganito gayunman ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Wow! Praise the Lord! Meron tayong Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Dahil sa pag-ibig, aking nililimot na yaong mga pagsalangsang. Mga kapatid, bakit tayo pinatawad ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala? Ano ang layunin niya? Ano ang dahilan niya? Dahil siya ay umiibig. Amen? Dahil umiibig ang Diyos, mahal ka niya, mahal tayo ng Panginoon. Kaya yung kasalanan natin, nililimot na ng Diyos. Amen? Sino dito nagmamahal? Amen. Pag nagkasala sa inyo, nalilimot nyo ba? Nalilimot nyo? Kahit napatawad nyo na. Nalilimot o naaalala pa rin? Naaalala, yan ang tao. Kaya pag nagkasalang muli, anong gagawin? Eto ka rin noon Ganyan ka pa rin noon. Yan pa rin yung ginagawa mo. Kasi naaalala.
Bagamat napatawad ka na, nakapagpatawad na tayo, pero pag yung tao na agawa muli ng pagkaasala, naaalala? Amen? Naaalala ba, mga kapatid? Ang Diyos, sa taong lumapit sa Kanya, humingi ng pagkaasala, humingi ng kapatawaran sa Kanyang pagkaasala, nililimot na ng Diyos kung sino ka. Kung ano ka, nilimot na ng Diyos yun. Tao lang ang nakakaalala. Pag tinanong nyo kung sino si Romel, sa mga tao na nakakilala sa akin noon, sasabihin nila kung sino ako. Sasabihin nila kung sino ako, kung ano ako, kung ano pagkakilala nila sa akin. Kasi tao. Kaya yung teacher ko nga, di ba, nakwento ko sa inyo, nang makita pa lang ako ng teacher ko, sabi doon sa aking kaklase, huwag ka sasama sa kanya. Bakit? Masamang impluensya. Kasi naaalala niya, nung high school ako, masama akong impluensya. Yun ang naaalala niya. Amen? Yun ang tao. Naaalala niya yun. Masama yung impluensya. Hindi yan tama. Huwag mo siyang sasamaan. Yun ang tao. Hindi niya naaalala lagi niya naaalala yung mga pagkakamali mo. Tama po ba? Lagi niyang naalala. Pero ang Diyos, kapag lumapit tayo sa Diyos, kapag humingi na tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, yung ating mga pagkakasala, nililimot ng Diyos. Di ba ang sarap isipin nun? Nililimot ng Diyos yung ating mga pagkakasala. Limot na. Sabi nga ng isang pastor, nagiging makalilimutin ang Diyos. Saan? Sabi niya, sa pagkakasala ng tao. Kapag ang isang tao tunay na tumalikod sa kanyang pagkakasala, nagbalik loob sa ating Panginoon, burado na ang lahat ng pagkakasala mo. Amen? Pero dito, sa mundong ito, kapag ka ikaw, nagkasala, nakulong, pinagbayaran natin yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagkaakulong. Kapatid, kapag ka kumuha ka ng NBI, naka-record yun. Tama? Nandun sa NBI record, nandun sa pulis. Di ba? Pag kumuha ka, nandun yun. Kahit pinagbayaran mo pa. At nakalagay doon, ano nakalagay? Ex-convict. Kasi noon, nung nakakulong ka, convicted ka. Dahil nakalaya ka na, ex-convict. Ano ang tatak natin? Ex-convict. Kapag nag-apply ka ng trabaho, dala-dala mo yun at nakalagay, ex-convict. Kahit qualified ka sa posisyon, tatanggapin ka? Hindi, bihirang kumpanya ang tatanggap nun. Bihira. Ngayon, pagka lumapit ka, kahit dala mo yun, pinagbayaran ko na po yan. Tama po ba? Real talk, tatanggap tayo ng ex-convict ko, ikaw ang may-ari ng isang kumpanya? Hindi tayo nagtatangi Yung realidad na nagaganap sa lipunan, tatanggap tayo? Tatanggap ba? Hindi. Hindi. Yan ang tao. Hindi siya tatanggap. Bakit? Hindi nabubura. Kahit pinagbayaran mo na yung pagkakasala, hindi nabubura yon. At hindi nabubura lalo sa isip ng pinagkasalaan mo. Pero ang Diyos, kapag nagkasala tayo sa Kanya, kapatid, at ikaw ay nagbalik loob sa Kanya, humingi ng tawad, yung ating mga kasalanan binubura na ng ating Panginoon. Yan ang Diyos. Salamat, meron tayong Diyos na mapagpatawad. Amen? Hindi niya sinasabing ex-convict ka. Dahil convicted naman talaga tayo. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Correct? Sino dito hindi nagkasala? Nagkasala tayo lahat. Convicted? Tanong, convicted ba tayo? Oo. Kasi napatunayan Napatunayan ng Diyos na tayo ay nagkasala. Amen? Kaya lang ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Diyos ng pag-ibig. Punong-puno ng pag-unawa. Kaya kapag lumapit ka na, ulitin ko, nakaraang linggo,
sa mahabaging trono ng Diyos, kapatid, patatawarin tayo ng ating Panginoon. At ang maganda doon, lilimutin na niya ang kasalanan mo. Hallelujah! Mano, kung sabihin ng tao, walang yayan eh. Tandaan niyo, mga kapatid. Ano ngayon, kung sabihin ng taong walang yayan? Kung sa Diyos, pinatawad ka na niya. Di sabihin na ng tao kung sino ka noon, dahil ang tao naman talaga, mapangusga. Kapatid, kapag tinalikuran mo na ang pagkakasala, tandaan natin kapag tinalikuran na natin ang ating mga pagkakasala at wala ka na doon, hindi mo na ipinamumuhay yung dati mong pagkakasala, kahit ano pa ang sabihin ng tao, wala tayong pakialam doon. Ang mas mahalaga kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Ang linis ka na sinasabi ng tao sa atin, ay mabait yan. Ay mabuting tao yan. Sa Diyos, may lihim ka palang ginagawa. Sa Diyos, anong sasabihin? Mas mahalaga na, sa Diyos, matuwid tayo. Sa Diyos, nilimot na ang ating mga pagkakasala. Ang tao, bali na. Sabihin nila kung sino ka, kung ano pa ang ginawa mo. Mano? Ano ngayon? Sabi ni Belia, Romel, narinig ko, sabi nila, may kawalang yaan ka daw. Sabi ko, masalang pasinin. Totoo naman eh. May kawalangyaan ako noon. Totoo yun. At hindi sumama ang loob ko. Bakit? Kasi totoo naman. Sabi ko kay Belia noon, ang isipin mo, pinatawad na ako ng Diyos. Ito pa sinabi ko sa kanya, at ang mahalaga, pinatawad mo na ako. Kaya tama, di ba? Yun ang importante, pinatawad na ako ng asawa ko. Namano sila. Hindi ko naman sila kasama sa bahay. Correct? Bahala kayo kung ano sabihin nyo sa akin. Basta ako, pinatawad na ng asawa ko, pinatawad na ako ng pamilya ko, pinatawad na ako ng Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos. Perfecto. Inaalis niya, nililimot niya ang ating mga pagkakasala. Kapatid, ang Diyos ay Diyos na maawain. Nabag siya sa tao. Kaya nga binigay niya yung kanyang bugtong na anak eh. Correct? Upang ang sino man nagkasala at tumawag, manampalataya kay Kristo, patatawarin. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sa piling niya. Yan ang Diyos. Mapagmahal na Diyos. Mapagpatawad. Tingnan nyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pati yung tahanan niya, lagi ko inuulit para maisip natin, at malagay sa isip natin, magkaroon tayo ng pag-asa, pati yung tahanan niya, laan para sa atin. Diba, sarap? Dito, ang bahay natin, nasusunog. Naluluma. Pero yung nilaang bahay sa atin ng Panginoon, perpektong tahanan. Yan ang Diyos. Amen? Hindi niya sinabing, bakit ka pupuntahin ko dito tong taong ito? Mamaya magnanakaw yan. Mamaya nakawin yung, tabasin yung kasi ang daan daw sa langit ay ginto. Mamaya tabasin yung di ba? Sinabi ng Panginoon, pag pinatawad ka na, yun yung tahanan niya. Yung tahanan ng Diyos, kahit sino ka ba, basta pinatawad ka niya, papasok ka sa kaharian ng langit. Kapatid, kahit sino ka pa, papasok ka sa kaharian ng langit. Anong katotohanan niya, pastor? Kapatid, ganito. May pagkakataon sa Biblia, kahit yung tao hindi dumalo sa church, wala siyang ginawa, kundi magnakaw. Sino yun? Yung nalagay dun sa kanyang kanan. Habang siya'y nakapako, yun ba'y nagpunta sa church? Yun ba'y nag-serve kay Lord? Hindi.
Hindi siya nagpunta sa church. Hindi siya nag-serve kay Lord. Buong panahon niya, wala siyang ginawa kundi gumawa ng masama. Di po ba? Pero nung nakapako siya, ang ganda na ito, di ba isang karangalan doon sa kanyang kamatayan, kasama niya ang Panginoon. Yung isa nga lang, hindi. Nagpapakita ng dalawang tao, dalawang katangian, isang tatanggap kay Kristo, isang hindi. Pero tingnan ninyo, yung isang magnanakaw na nasa kanan ng Panginoon, hindi nag-church, walang ginawa sa buhay niya, kundi gumawa ng masama. Kaya nga pinako sa krus eh. At ang larawan ng krus ay karumal-dumal. Tandaan natin mga kapatid, kapag nung panahon na yon, kapag ikaw ay napako sa krus, isa kang karumal-dumal. Tingnan niyo mga kapatid, ang Panginoon habang siya'y nakapako, yung nasa kanan, nagsabi, Panginoon, kapag nag-ahari ka na, huwag mo akong kalimutan na. Sama mo ako Ang sagot ni Lord, di ka naman nag-church Yung ba ang sagot? Nagpunta ka ba sa Valenzuela, Bethel? Nag-evangelize ka ba? Hindi. Nangaral ka ba? Hindi. Tingnan niyo. Kanina, sabi? Call upon the name of the Lord and He saved. Call. Tumawag ka. Alam mo yung ginawa ng magnanakaw? Tumawag. Tumawag at nanampalataya. Panginoon, pag nag-ahari ka na, alalahanin mo ko. Sabi ni Lord, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Hallelujah! Di ba yan pinakikita na ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Basta narinig niya sa ating mga labi, patawarin mo ako, nananampalataya ako sa iyo. Hindi niya sasabihin kung sino ka, ang sasabihin ng Panginoon. Ngayon din, isusulat ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. May buhay na walang hanggan ka na. Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kapatid, sino dito? Pinatawad na ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, kanino laan ang kapatawaran? Kanino laan ang kapatawaran? Ang kapatawaran ng Diyos ay laan sa mga hindi mananampalataya. Una, sa mga hindi mananampalataya. Yung nakapako na yon, hindi yon mananampalataya. Tama? Doon lang siya sumampalataya. Pero tignan nyo, laan. Ang alin, ang kapatawaran ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Nakikilala sa Kanya, tatanggap sa Kanya, mananampalataya sa Kanya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Laan ang kapatawaran ng Diyos. Anong dapat niyang gawin? Ano ba ginawa ng magnanakaw? Siya ay nanampalataya. Kapatid, ang mga hindi mananampalataya, hindi pa kumikilala kay Kristo, kailangan nilang manampalataya kay Kristo para makamit nila ang kapatawaran ng kanilang mga pagkakasala. At dati tayong nasa ganyang kalagayan. Hindi pa tayo mananampalataya. Ang Diyos natin ay ang ating mga sarili. Kung ano ang gusto ng ating sarili, sinusunod natin. Correct? Kapag ito dinidikta ng sarili mo, gagawin mo. Bakit? Di ako natatakot sa Diyos. Maraming tao hindi natatakot sa Diyos. Mas takot pa sa asawa kaysa sa Diyos. Tama ba? Hindi natatakot ang Diyos? Ay, hindi natatakot ang tao sa Diyos? Oo. Kasi kung natatakot ang tao sa Diyos na gumawa ng pagkakasala, sana hindi siya nagkakasala. Pero totoo, hindi natatakot ang tao sa Diyos. Pero,
kapag ang tao nagsimula na makaramdam ng pagkatakot sa Diyos at naisip niya kailangan niyang manampalataya sa Diyos, kailangan niya ang tagapagligtas, kapatid, igagawad ng Diyos ang kapatawaran sa sino mang tao. Kahit ano pa ang pagkakasala, igagawad ng Panginoon ang kapatawaran. Praise the Lord! Hallelujah! Ang sabi ng Gawa 10:43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Siya ang tinutukoy ng mga propeta. Sino yun? Si Jesus. Kapatid, na kay Jesus ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi ni Lord, I am the way. Saan? Para sa kaligtasan ng tao. Kapatid, ulitin ko yung sinasabing I am the way, para yon sa kaligtasan ng tao patungo sa Diyos. I am the way, the truth, and the life. Yan ay patungkol sa mga taong gustong lumapit, magsisi ng pagkakasala. Sinasabi, minsan inisip, paano ba makakalapit sa Diyos? Paano ba ako makahihingi? Kapatid, sinabi na ni Jesus, I am the way. Kung mananampalataya ka kay Jesus, ako ang daan ng kapatawaran. Lilinisin kita, patatawarin ka. I am the way and the truth and the life. Buhay. Buhay. Kaaya-ayang buhay. John 10:10. Naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. Kapatid, hindi lang pagpapalang hindi lang pagpapalang material yan. Pagpapalang espiritual. Naparito ako upang bigyan kayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. Alam nyo, ang pinakamasagana at kaaya-ayang buhay, yung alam mo na pinatawad ka na ng Panginoon. Yun ang kaaya-aya at masaganang buhay. Amen? Pinatawad na ako. Pinatawad na tayo ng Panginoon. At dumadanas tayo ng isang kaaya-aya at masaganang buhay. Paano naging sagana, Pastor? Paano naging sagana? O di ba, hindi ba sagana kapag tumawag ka sa Kanya, alam mo na dinidinig ka ng Panginoon? Di ba, isang masaganang buhay yun? Sa oras ng pangangailangan, sino siya? Ano siya? Tatayo siya bilang great provider. Di ba? Siya nagbibigay. Siya nagpapala. Kailan magaganap yung pagiging great provider ni Lord? Kapatid, kapag ikaw, ang tao, tumalikod na at nagsisi sa pagkakasala, patatawarin ng Panginoon at doon magsisimula ang Diyos. Siya ang great provider mo. Kung mayroon kang karamdaman, siya ang great physician mo. Amen? Siya, si Jesus. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas? Amen. Kapatid, ang kapatawaran ng Diyos, laan para sa mga unbeliever. Laan para sa mga hindi pa mananampalataya. At kung makakatawan yan, dun sa kasama ng Panginoong napako sa krus ng Kalbaryo, siya ay unbeliever. Pero noon lang siya naging believer nung siya ay nakatabi ng Panginoon sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad siya ng Panginoon. Doon ipinakikita na ang kapatawaran ng ating Panginoon hindi lang para sa mga taong nasa loob ng simbahan, na hindi lang pinakita ng Panginoon na hindi lang dahil yun yung sorry. Doon pinakita ng Panginoon kahit hindi niya nakasama sa ministeryo, laan ang kapatawaran ng Diyos. Diba? Hindi naman niya nakasama sa ministry. Kasama ba niya? Hindi, diba? Hindi siya sumunod sa Panginoon. Yan. Yan ang Diyos.
Pangalawa, kanino laan ang kapatawaran? Laan ang kapatawaran para sa mga mananampalataya. Mananampalataya na, ngunit nagkakasala. Nagkakasalang muli. Sino dito mga mananampalataya na? Amen? Nung manampalataya sa Diyos, kapag mayroong pinatatawad ang Panginoon, lagi niya sinasabi, sin no more. Sin no more. Huwag ka na magkasalang muli. Huwag ka na magkasalang muli. Yun din sinabi ng Diyos sa atin. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, sin no more. Huwag ka nang magkasalang muli. And tanong, nagkakasala pa ba tayo? Amen. Dumadating ang panahon na tayo ay nagkakasala. At maraming mga tao, mga mananampalataya na nagsasabi sila ay mananampalataya na, pero nagkakasala. Nagkakasala. Amen? Hindi porket nasa loob ng church, sino nagkakasala? Minsan nga doon sa loob ng church, doon pala kaagawa ng pagkakasala. Correct? Mananampalataya, doon mismo sa loob ng church, doon nagkakasala. Nakabalita na ba kayo? Na nangungupit sa tithes and offering? Nangyayari yan sa loob ng simbahan. Meron nga hindi nasiyan yung buong box ng offering, tinakbo. Yun naman, unbeliever yun. Pero merong believer. Merong believer. Akuan nyo, meron niyang dati kasi noon, ang mga gawain, di ba mga crusade? Mga crusade, sa plaza. Ngayon, yung kakilala ko, driver siya, doon sa isa sa mga nagko-crusade. Ang trabaho nila, kapag katapos umikot ng tithes and offering, idadalhin nila sa church yon. Dadalhin nila sa church. Ngayon, itong driver na ito, tumalikod na sa ating Panginoon. Alam niyo bakit siya tumalikod? Kasi nakita daw niya kung paanong mangupit yung mga nagtatakbo sa offering papunta sa church. Kaya kahit anong gawing himok sa kanya na magbalik sa gawain sa ating Panginoon. Nakita ko, sabi niya. Kita nyo? Nangyayari ba sa loob ng church? Ngayon, bad news yun. Pero ang good news, kahit nakagawa ka ng ganon, kung magsisisi ka sa pagkakasalang iyong nagawa, tatalikod. Ibig sabihin, hindi mo nagagawin. Yung pagkakasala, patatawarin ka ng Panginoon. If my people will humble themselves and pray. Di ba? Ano sabi? If my people will humble themselves and turn from their wicked ways. Ang sabi, sa kanilang mga masamang gawa, I will hear from heaven and heal their land. Diba? Minsan mananampalataya, dumadalo yung sumpa. Bakit? Bakit? Lihim ginagawa. Mananampalataya na. Pero sabi ni Lord, if my people, sinasabi niya ito una sa mga taong, pinili niya, ang mga Israelita, if my people will humble themselves, sabi, and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Kapatid, kung yun sinabi ng Diyos sa bayang kanyang pinili, sinasabi rin niya ng Diyos sa atin ngayon. Mga mananampalataya ni Kristo, sinasabi pa rin ng Diyos, kung tayo ay if my people will humble. Nagkasala ako Lord, nagkasala ako.
Mag-humble ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Ang humble, hindi yung pumunta ka lang sa Panginoon, Lord, nagkasala ako, tapos kinabukasan yun uli ang kasalanan mo. Ang humble, ang sabi doon, and turn from their wicked ways. Aalis, tatalikod ka sa nagawang pagkaasala. Kapatid, anong sabi ng Panginoon? Meron siyang, sinabing, kalimutan ko, matanda na si Pastor, I'm sorry. Meron siyang pagpapala. I will hear. Makikinig. Ewan ko kung tama yung ano ko. Ang sabi doon, and heal their land. Kapatid, minsan doon sa bahay natin, sa tahanan natin, mananampalataya tayo, ang gulo-gulo. Baka naman may pagkakasalan lihim. Ang sabi, humble yourselves. Pray. And pray. Sabi doon, pray. Amen? Ang sabi ni Lord, makikinig siya. Makikinig siya. At pagagalingin niya ang ating bayan. Pagagalingin niya tayo. Yung pamilya natin, pagagalingin ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon, lumuluhod, pamilya, nananalangin. Amen? Nagpapakumbaba, nagsusumamo sa Diyos, Lord, patawarin mo ang pamilya namin. Bawat pamilya natin, hindi perpekto. May mga anak tayo na nagiging sakit ng ulo natin. May mga anak tayo na na nagiging kahihiyan natin. Pangalan natin, nalalagay sa kahihiyan. Kaya sabi ni Lord, pray. Pray. Manalangin. Magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. At aminin mo, Panginoon, ito ang pagkakasala ng aming pamilya, Panginoon. Nalalayo kami sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? I will hear from heaven and heal their land. Hallelujah! Diyos siya. Kung nagpapatawad siya sa hindi mananampalataya, di ba along patatawarin niya yung mananampalataya? Amen? Diyos siyang mapagmahal eh. Diyos siyang mapagpatawad, mapagtimpi. Kapatid, ang sabi, laan ang kapatawaran para sa mga mananampalatayang nagkakasala, ang gagawin nila, repent. Repent. Ngayong araw na ito, ano ang nagagawa nating pagkakasala kay Lord? Na hindi alam ng marami sa atin, pero ikaw, alam mo at ang Diyos alam yan. Repent. Huwag kang lumapit kay pastor. Sa Diyos ka lumapit. Repent. Baka mamaya pag sinabi nyo pa sa akin, maichismis ko pa kayo. Ayan pa naman ang kahinaan ko. Pastor, ito po nagagawa ko, Pastor. Oh, pag-pray niyo ako, Pastor. Nagkasala ako, Pastor. Ito po, pagkakasala ko. O sige anak, sabi ng pastor, pag-pray mo rin ako. Bakit mo, Pastor? Kahinaan ko yan. Chichismis kita. Nakuha nyo? Ang tao, pwede kayo chismis. Repent. Sabihin mo kay Lord. O hindi ko sinasabi huwag na kayong lumapit kay pastor, ha? Pero unahin nyo kay Lord. Repent. Sabihin nyo kay Lord. Sabihin natin, Panginoon, ito pagkakasala ko. Di ba meron tayong mga pagkakasala na hindi natin masabi-sabi kahit sa tao, kahit sino. Alam nyo yan. Hindi natin masabi-sabi. Kahit mananampalataya ka na. Pero alam ng Diyos yan. Alam pala ng Diyos, kanino ka lalapit? Sa Diyos. Repent. Amen? Confess. Repent, confess. Sabihin, kailangan nilang lumakad sa liwanag ni Kristo. Repent, confess, tapos lumakad ka na sa liwanag ni Kristo. Ibig sabihin nun,
hindi ka na babalik sa dati mong buhay. Kung magkasala man, hindi yung kasalanan mo pa rin kahapon, paulit-ulit. Kasi nandito tayo sa mundong ito, na punong-puno ng pagkakataon para magkasala ang tao. At alam naman ng Diyos yun. Kaya nga ang kapatawaran, laging laan. Ang gusto lang ng Panginoon, lagi kang nandun sa harapan niya, nagpapakumbaba, Lord, nagkasala po ako. Nagkasala po ako. At ang Diyos naman, mahabagin, patatawarin tayo. Mga kapatid, diyan pinakikita ang kapatawaran ng Diyos ay laan para sa lahat. Laan para sa mga unbeliever. Laan ang kapatawaran ng Diyos para sa mga nagkakasala na mananampalataya na. Kapatid, yan ang Diyos mapagmahal. Amen? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kapatid, pinatawad ka na ng Diyos, ngayon gagawin mo. Kung pinatawad ka na ng Diyos. Di ba ang Diyos mapagpatawad? O, yan gagawin natin kung pinatawad na tayo ng Diyos. Ito yun. Pinatawad ka na ng Diyos, magpatawad ka rin. Tama ha? Basic ba? Pero ang hirap. Basic, pero napakahirap. Pinatawad ako ni Lord. Pero ayaw mo magpatawad. Nagkikimkim ka ng galit. Kapatid, pinatawad tayo ng Diyos, magpatawad din tayo sa mga nagkasala sa atin. Ano yung sabi? At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Tama? Ang galing ni Lord, di ba? Yung tinuro niyang panalangin, laging andun, balanse. Gusto mo palang patawarin ka, magpatawad ka rin. O sino dito handa magpatawad? Pastor, di ko yan mapapatawad. Magkamatayan na, hindi ko magpapatawad yan. Ang laki ng ginawang pagkakasala sa akin yan. Kung alam mo lang, Pastor, kung ikaw lumagay sa kalagayan ko, hindi mo mapapatawad. Pastor, totoo yun. Ay, mo, dami tumatawad mo. Hindi ko po alam yan, ha? Hindi ko po alam yan. Di ba? Ikaw man lumagay sa kalagayan ko, Pastor. Hindi mo mapapatawad yan. Opo. Ganyan din po ako. May mga taong nanakit sa akin, nagkasala. At hindi ko sila kayang mapatawad kung saganan sa akin. Hindi ko sila kayang patawarin. Pero mo nagkasala na sa'yo, hindi man lang humingi ng tawad. Pag nakita ka pa, ngingisi-ngisi, oh! Di po ba? Parang nakakaloko. Paggising mo sa umaga, makikita mo, paggising mo pa lang, siya na mukha na niya, makikita mo, Diyos ko po, kanina lang kumaawit ako sa doon, paggising ko, yung makikita ko, perwisyo. Diba? Ngingisi-ngisi pa, parang nakakaloko. Correct? Nangyayari? Sa akin nangyayari. Ngingisi-ngisi pa nga eh. Parang walang ginawa. Paano mo mapapatawad yung taong ganun? Okay lang pastor kung yung tao nagpapatawad, humihingi ng tawad. Kasi yun na naman ng Lord eh. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ay, kailangan humingi ng tawad sa kanya. Tama? Para patawarin niya. Kaya lang, Panginoon, patuloy na nagkukonvict. At tayo, wala tayong kakayahan mag-convict. Hindi ka banal na espiritu. Amen? Ang Panginoon, totoo. Hindi niya patatawarin yung hindi lalapit sa kanya at hihingi ng tawad. Paano nga niya patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad. Pero may paraan ng Diyos, parang itong taong ito ay mali niya doon sa pagpatungo sa paghingi ng tawad. Sino yun? Ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu, kukunbik ka. Kinukunbik niya ang ang mga makasalanan, ang nagkakasala. Yung sinasabi ng mundong konsensya, banal na espiritu yun. Hindi ka man lang nakukonsensya, ang banal na espiritu yun.
Bagamat hindi pa natin kilala, tingnan nyo, nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, di ba meron na nagsasabi, kasalanan yan. Mali yan. Banal na Espiritu yun. Nakuha nyo? Yun, gawa ng Diyos yun, para ang tao manumbalik. Tayo, wala tayong kakayahan para yung tao nagkasala sa atin, i-convict natin. Lalapit ka ba sa kanya? Nagkasala ka sa akin. Pumunta ka sa akin, mingi ka ng tawad, patatawarin kita. Ganun ba? Hindi. Wala tayong kakayahan. Hindi po ba? Tapos pag nakita mo pa nga, ngingisi-ngisi pa sa'yo. Kapatid, ang sabi, magpatawad ka. Kung ang Diyos, nagpapatawad eh. Tapos tayo hindi marunong magpatawad. Pinatawad tayo ng Panginoon, di po ba? Tapos tayo hindi marunong magpatawad. Amen. Rason, bakit natin kailangan magpatawad? No? Ang sabi ng Lucas 6:36, maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Kapatid, sino ba tatay mo? Sino tatay natin? Ang Diyos ba sa langit? Sinasabi na nga maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. O ngayon, kung ang ama natin ay yung nasa langit, mahabagin, ang sabi ni Lord, maging mahabagin kayo. Amen? Ibig sabihin nun, tularan natin yung katangian ng Panginoon. Ang sabi, ang Diyos ay maawain. Maawain ba ang Diyos? Maawain siya. Katangian niya yun. Tapos tayo, hindi. Hindi nga humingi ng tawad Paano kung kaawaan, pastor? Paano kung patatawarin? Hindi nga humingi ng tawad. Kapatid, tandaan natin, kapag tayo nagpatawad, hindi binipisyo nung ating pinatawad. Binipisyo mo. Amen? Binipisyo mo. Una, gagaang yung kalooban mo. Kasi makakalaya ka sa galit. Di ba pag hindi ka nagpapatawad, ano nararamdaman mo? Galit. Poot. Pag nakita mo pa lang, naiirita ka na, sira na buong araw mo. Siya ngingisi-ngisi. Kumakanta pa. Di po ba? Tapos tayo hindi makaawit, hindi makakanta, hindi makapagpuri sa Panginoon. Samantalang siya, kumakanta pa. Dahil wala lang sa Kanya Yung nagkakasala sa atin, wala lang sa Kanya. Minsan nga sinasadya pa nila Sino naapektuhan? Tayo. Kaya nanlalamig yung ating mga pananampalataya. Bakit? Galit, puot, nararamdaman na natin. Ano ba sabi ng Biblia patungkol sa galit? At huwag lulubugan ng araw ang inyong mga galit. Pastor, hindi na ako magagalit. Hindi, okay lang magalit. Kasi tao tayo. Sino hindi magagalit? Halimbawa, murahin kita ngayon, hindi ka magagalit. Pastor ka pa naman. Di po ba? Magagalit ka. Tao tayo Kaya lang sabi, huwag niyong hayaang lubugan ng araw ang inyong mga galit. Alam niyo bakit? Pagmamahal pa rin ni Lord Kasi, kapag nilubugan ng araw, matutulog ka na, laman pa din ang isip mo yung kinagagalit mo. Hindi ka makatulog. Iniisip mo si pastor, minura ko ni pastor. Pastor pa naman siya, kala ko mabait siya. Walang iya pala. In-example ko na ako mga kapatid, mga online, baka sabihin nyo walang iya. Di po ba? Laman ang isip mo. Nandito.
hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Kinabukasan, hindi ka uli makatulog. Kinabukasan uli, hindi ka uli makatulog. Hindi ka makatulog. Pagkakita sa iyo, maitim na mata mo, may eye bag ka na. May eye bag ka na. Kahit anong gawin mong punas ng pulbos, itago, nangingitim. Bakit? Di ka makatulog. Tapos, isa pa, ang galit ay nakakatanda. Kasi, stress hormone. Nagkakaroon, dumadami yung mga pilekis natin. At tingnan nyo, dami kong pilekis. Ang dami kasing nakakakonsumi. Nakaka-stress. Nakakapagod. Ng mga sitwasyon, nakakagalit. Eh sabi ni Lord, magpatawad ka. At kapag tayo nagpatawad, kapatid, makapagpapahinga ka. Amen? Pag nagpatawad ka, meron ka ng peace of mind. Amen? Makakatulog ka na. Mawawala na yung iPad mo. Gaganda ka na uli. Popogi ka na uli. Tama? At ang pinakamaganda doon, magiging maganda ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, nagpatawad ka, tinutularan mo siya na mapagpatawad na Diyos. Tayo, mga mananampalataya, dapat maging mapagpatawad din tayo. Amen? Pero hindi nangangahulugan at hindi ko sinasabi na mag-compromise ka. Na yung taong nagkakasala, okay lang na ginagawa niya. Hindi. Kaya inaral ko na noon Paano natin maipapadama yung love natin sa mga nagkakasala sa atin? Di pray. Di panalangin mo. Kaya nga sabi niya, pagpalain ninyo ang mga nagkakasala sa inyo. Pero ninyo yun. Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kabila. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. May kasamang garapon. Sabi doon, batuin mo ng tinapay. Sa history, ewan ko kung anong history, napanood ko lang, para madipit niya. Kasi napakatibay nung wall noon, kailangan matibay ang wall mo para hindi ka mapasok ng kalaban. Ang ginawa, dahil matibay yung wall, hindi naman sila makakalabas dahil nandun yung army. Hindi naman mamasok nung nasa labas para magapi sila. Ang ginawa nila, kinat nila. Kinat nila yung source ng tubig. Siyempre, mauubos yung tubig sa loob, mauubos yung kanilang pagkain. Hintayin natin silang magutom. Hintayin natin silang magutom. Pagkatapos noon, yung kanilang kasi noon ang kanyon, bala, bato. No? Ano yun? Parang tirador na malaki. Ginigiba yung wall. Hindi bato, nung gutom na at nangihina na, hindi bato ang ibinala doon sa kanilang slingshot ba tawag doon? Hindi bato. At hindi araw. Tinapay. Anong binala? Tinapay. Sabay-sabay, ibinato sa loob. Nung nandun sa loob ng wall, binatong ganon, tinapay, binuksan, sumuko. Bakit? Hindi bato ang pinambala, pagkain. See? Walang namatay. Love. Love. Tayo rin, tinuro ng Panginoon. Di po ba? Ano daw? Bigyan ng, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pag sinumpa ka, huwag mo sumpain. Bless. I-bless mo. Kaya nyo mag-bless? Nung mga nanunumpa sa inyo? Race, na anak,
Pag yung kapitbahay mo, halimbawa, nagtayo ng tindahan sa harapan mo mismo, same na tinda mo, yung tininda. Di ba may ganon? Tapos siya pagalit. Kasi si Belia noon ganon eh. May tinda si Belia, yung nakita malakas, bang ginaya. Tapos yung bibili sa amin, hinaharang. Nagal si Belia. Tapos sabi nung, tumatakas. Kasi masarap yung sauce na ginagawa namin eh. Ako kasi gumagawa ng sauce na yun. Abisado ko na yun. May halong kamay ko yun. Hinaharang. Tapos, tumatakas yung ibang namimili. Dahil naharang nila, ang gagawin, sa kabila dadaan. Sabi kay Belia, Ate Belia, pasensya ka na ha. Kasi nahihiya kami sa kanila eh. Sabi ni Belia, Romel, nahihiya sila doon sa akin, di sila nahihiya. Iyak si Belia. Sabi ko, Belia, sabi ng Bible, bless. Bless mo yung gumagawa sa'yo ng ganon. No, walang bumibili sa amin. Pero nung simulang i-bless ni Belia, yung kalaban niya, kapatid, ganito na lang nakita ko. Para na lang sila naglalaro. Paano naglalaro? Sila rin ang bumibili doon sa kanilang tindahan. Nakuha nyo? O hindi namin sinabing, dito kayo. Anong tinuro ni Lord? Bless. Walang bumibili sa'yo dahil merong gumagawa ng ganon. Bless. Pray. Dumating yung panahon, bumalik yung mga bumibili kay Belia. Nakuha niyo ko? Hindi siya gumante. Hindi niya hinarang. Pero merong isang Diyos na makatarungan, mapagmahal. Di po ba? Yan ang Diyos. Yun yung Diyos natin. Kapag tayo nagpapala sa mga kaaway natin, mga nagkakasala sa atin, kapatid, yan ang Diyos, makatarungan siya. At ganito lang rin yun. Dito sa lupa, hindi na igawad ang katarungan. Pagdating ng Panginoon, hukom siya. Kung napagkaitan man tayo ng katarungan dito, pagdating ng Panginoon, iiral yung katarungan ng Diyos. Amen? Yan ang ating Panginoon, mga kapatid. Punong-puno siya ng pagpapatawad. At kapag tayo nagpatawad, kapatid, ma-enjoy natin ang kapatawaran ng Diyos kasi nagpatawad tayo. Sino dito gusto ma-enjoy yung kapatawaran ng Diyos? Magpatawad tayo. Amen? Ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin ay pagtulad natin kay Kristo. Christ-likeness, to be like Jesus. Pag pinatawad natin ang mga nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad ay pagpipigil sa sarili. Ano daw ang pagpapatawad? Pagpipigil sa sarili. Ang pagpapatawad ay may habag, may awa. Naawa ako sa kanya. Papunta siya sa kapahamakan. Amen? Yan. Ang pagpapatawad ay with love and prayer. Ang kapatawaran, ang pagpapatawad ay with love and prayer. Pero ninyo, nagkakasala na sa inyo, pinagpe-pray nyo pa. Ang galing ni Lord no? Ang galing na teacher ng Panginoon. Nagkakasala sa atin, pinagpe-pray pa natin. Alam nyo, sa ganung paraan, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Sino dito gustong maging matuwid sa harapan ng Panginoon? Magpatawad tayo with love and with prayer. Mga kapatid, ang Diyos ay isang mapagpatawad na Diyos. Masaya siyang naggagawad ng kapatawaran sa bawat taong lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad sa Kanya. Mga kapatid, tularan natin ng Diyos sa Kanyang pag-ibig sa taong nagkaasala. Amen? Masaya ang Diyos kapag siya ay nagpapatawad. Kapatid, nung pinatawad tayo ng Diyos, masayang masaya siya. Amen? Tularan natin siya. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo.
Ang Panginoong Hesus, nung gabi siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kapatid, kunin niyo po yung tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Kapatid, yan ay simbolo ng katawang nabayubay. Napako sa krus. Yan ay simbolo ng katawan ni Kristo na hinampas, nagkaluray-luray ang kanyang laman, ang kanyang katawan. Na ang sabi, walang nakitang magandang anyo sa harapan ng tao sa Panginoong Hesus. Kapatid, imaginein mo sa oras na ito, ang isang katawan ng Panginoon na hindi halos makilala sa dami ng palo, hampas na inabot ng Panginoon. Ang ulong namamaga dahil sa hampas ng tambo. Ang ulong namamaga dahil sa koronang tinik na inilagay sa kanyang ulo. Kapatid, imaginein mo sa oras na ito, nasa harapan ka ng Panginoon at yun ang kanyang kalagayan. Napakaraming sugat. Tumutulo ang dugo. Kapatid, yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya siya nabayubay. Siya na ang napako. Siya ang inampas. Dahil sa iyo. Dahil sa akin. Di ba't dapat nating tanawin ito ng utang na loob sa Diyos? Hindi niya hinayaan na ang tao ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Sa sino man tatawag sa Kanya, kikilala. Tulad ng magnanakaw, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Laan ang kapatawaran lagi ng Panginoon. Kapatid, hanggat umihinga, hanggat buhay, laan lagi ang kapatawaran ng Panginoon. At ngayon yun, humihinga ka pa, buhay ka pa, laan, nandyan, umiiral ang kapatawaran ng Panginoon. Kapatid, inibig ka ng Panginoon. Sige po, taas po natin ang ating mga tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon, ikaw na ang napako. Ikaw ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Inako mo, Panginoon, ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayong araw na ito, ginugunita namin, inaalala namin ang ginawa mo, Panginoon, sa amin, sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, ikaw na, Panginoon, ang nabayubay. Ikaw ang naging karumal-dumal, Panginoon, sa harapan ng tao, Panginoon, dahil sa amin. Dahil sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa katawan mo, Panginoon, na hinandog mo at inalay para sa amin. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. Amen. Sabay-sabay po natin kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po. Hawakan niyo po ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Kapatid, bagamat si Kristo ay nagkatawan tao, tandaan nyo to ha, bagamat si Kristo ay nagkatawan tao, pero ang dugo ni Kristo ay hindi pangkaraniwang dugo ng tao. Dahil hindi makapaglilinis ang dugo ng isang pangkaraniwang tao. Ang dugo ng Panginoon ay espesyal na dugo na kayang humugas ng pagkakasala ng tao.
tandaan natin, siya ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya't ang kanyang dugo ay karapat-dapat para mahugasan ang ating mga pagkakasala. Kapatid, yung dumaloy na yon na sa katawan ng Panginoon ay isang espesyal na dugo para humugas ng ating mga pagkakasala. Kapatid, ipagpasalamat natin ang dugo ng Panginoong Hesus na siyang umagos sa kanyang mga sugat upang ang ating mga pagkakasala ay mahugasan at mapatawad ang ating pagkakasala. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa katawan mo, sa dugo mo, Panginoon, na hinandog mo para sa amin. Gaya nga, Panginoon, ang sinabi mo, Panginoon, gayon din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Salamat, Panginoon, sa simbolo ng dugo, inaalala namin ang ginawa mong paghuhugas sa aming mga pagkakasala. Salamat po, pinatawad mo na kami. Hugas na po ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po.